Yun and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Na ang re-reaction na natin ay yung video ni Real Talk Darbs. Okay, ito yung full story kung bakit na take down ang kantang Selos by Shaira. Yung iba selos, yung iba silos. Okay? So papakinggan natin yung video ni Real Talk Darbs tapos may mga video tayo na ididikit dito. Okay, play natin. Platforms ang kantang Selos ng rising moro singer na si Shaira. Sino ba ang report kay Shaira? Ay papatay ba lang kanta niya? Papakalipat ko sa anak ko. Sabihin mo nga kung sino nag-report kay Shaira. Kaya nagpainit sa ulo ko. Inamin Parang tanga no? Nagpainit sa ulo tas sa tawa. Tuloy. nila na kinuha nila yung tune and melody doon sa kantang. Inamin nila. Kapag So mamaya yung blinang ko na yun, lalabas naman kung ano. Lalabas naman kung anong kanta yung kinuhaan. Okay? yan ang tao guys, huwag mong kunin. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs from Bansang Issue Analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, my heart is broken. So yun, kung bakit din tayo nandito ngayon sa ating video sa Percy Lapida Vlogs gusto ko kayo matuto to think critically. Yun na yun. Another sensational viral topic about sa kantang very close to my heart, Selos. Forward natin, baka makapiright tayo. Kantang ito ang Selos? Or baka meron pang mas ibang seryosong rason bakit ito tinake down. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Shaira? And of course, what are the things that you'll be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakalala, Shaira Moro is a Mindanao-based singer na mas kilala rin bilang Queen of Bangsamoro Pop. Siya lang naman ang kumanta ng super iconic at sobrang favorite kong song na Selos. Sa tuwing nakikita Ginagawa. Forward. Kung saan-saan. Kaya naman for sure, ma-LSS ka. Or last song, Syndrome. Wherein ang isang kanta ay nasa-stuck sa utak ng isang tao. In my case, favorite ko siya. Every morning, every minute, nais ko siyang patugtugin. For every minute, nais patugtugin. Kaya naman, hindi katakataka kahit mga vloggers ay nahahype sa kantang ito. Bukod dito, kumakat din ito ng million views at likes sa Spotify. Basically, ang Selos song ay obviously Diretso tayo. ito ng kantang Trouble is a Friend ng Ayan. Australian singer-songwriter. So ito yung kinuhaan ng Silos or Selos by Shaira. Kay Lenka. Nagsumbong mismo kay Lenka. Yun, may nagsumbong. Diba? May nagsumbong. Papakalipat ko sa anak ko. Sabihin mo nga kung sino nag-report kay Shaira. Siya ang user na si Franz.om. Ikaw Franz.om ha. Sarap mong i-choke sa wrist. Ganyan oh. Choke kita sa wrist. Choke kita sa wrist. Choke kita sa wrist. Sabi niya, Hi, someone else is claiming your song and earning from it. It was Selos by Shaira. sa mga hindi nakakalam, kung someone uses or copies someone else's creative work without permission, including things like music, art, writing, or movies, it's called copyright infringement. Yes. At kahit sinumbong niya, may point naman si Franz Ong kasi Tama. ito sa description. March 20, Wednesday. Tuluyan lang. Then I turn down. My favorite song kong Selos. Okay. Pero ang nag-take down mismo is yung yung management ata or yung team ni Shaira. So sila na mismo ang kusa take down sa social media platform kung ano-ano. Kaya lang syempre kahit papano viral na yan katulad yan nahawakan na ni Real Talk Darbs. Napapatugtog na rin niya, 'di ba? Kaya ang nandun sa video niya ngayon. So yun ang problema doon, 'di ba? Copyrighted material na yung ginagamit na pinapatugtog. So may solution ba dito pag na-copyright? Meron naman. Okay? By Shaira. Lahat. Streaming platform. Matapos kaaliwan ng marami online, burado na sa lahat ng streaming platforms ang kantang Selos ng rising moro singer na si Shaira dahil po sa issue ng copyright. Agad din naglabas ng official statement ang AHS channel, Ayun the official yata record yun. label at management na naghahandle kay Shaira. On behalf of our artist Shaira, AHS Productions would like to convey our heartfelt apologies to all those who have enjoyed listening to the song Selos, as it is now unavailable in all online streaming platforms. Ang problema kasi, 'di ba, gagawa kayo ng kanta.
Gagawa kayo ng kanta. Tapos, bakit kailangan nyo pang kopyahin yung tono nung iba or yung melody ng iba para kasi feeling nyo trending or feeling nyo catchy. 'Di ba? Kung talagang artistic kayo, gawa kayo sarili nyo melody. Kasi katulad nung isang araw, may nagtatanong sa akin, oh, kasi 'di ba, kasi marunong daw ako mag-DJ. Eh, may mga rapper na na gustong makipag-collaborate sa akin. Kaya ko daw ba sila gawa ng beat? Sabi ko madali lang gumawa ng beat. Pero ang hahanapin natin yung hindi tayo makaka-copyright. Kasi beat tsaka melody, 'di ba? Kasi kailangan mo ng MIDI keyboard yan pagka magko-compose ka para sa mga mga kanta, 'di ba? Kailangan mo ng MIDI keyboard, kailangan mo ng Adobe Audition or Ableton na app sa computer para makagawa ka ng sarili mong kanta originally, 'di ba? So madali lang naman 'yan. Madali lang naman 'yan. Actually napakadali lang gumawa. Na kung halimbawa may narinig kang catchy na tugtog, puta, ang dami ng effects or pwedeng gawin na ibaba mo yung tune, ibaba mo yung ganito, ibaba mo yung ganyan, ibaba mo yung ganyan. Para hindi siya makilala na yun yung kanta na, ang tawag dito, na na kumokopya ka. 'Di ba? Pwede mong kuning inspirasyon, pero iibahin mo ng mga melody, ibahin mo ng tono, para at least hindi ka makopyright. Lalo na yung beat. Okay? O, tuloy natin. Ito, sinabi nila na this is actually a voluntary act on their end. Sabi pa dito, This is a voluntary act on our end, as we are still making arrangements with regards to the legality of the publication of the song. Yan. We have chosen to take it down from all platforms. Actually, ayan, yung legality na yan, pwede naman kayo kasi mag-royalty kay Lenka. 'Di ba? Yun yung pwede yung email kayo dun sa tao para yung royalty. Kung gusto nyo pa rin matuloy na gamitin yan, pwede nyo pa rin siyang magamit, pero depende sa mapagkakasunduan niya yan. Dalawa lang yan eh. It's either hindi sila pumayag, ay tatlo pala yan. It's either hindi sila pumayag, it's either pumayag sila na hati kayo, or it's either pumayag silang gamitin nyo pero wala ka makukuha. 'Di ba? So, yun yung pwedeng mangyari dyan na agreement ninyo. So, sayang, 'di ba? Sayang. Kasi nag-viral eh. Sayang yung kanta. Sana hinanapan nyo na lang ng iba or iniba nyo talaga yung tono. Kasi, nung pinakinggan natin kanina, halatang halata na kaparehas eh, 'di ba? So, tuloy natin. Pending our agreement with the original artist management on securing a cover license for Celo. bukod dito, they also said na nakikipag-communicate na sila sa Team Lenka. Ayun, Making the tama song yan. an official cover. As most of you may know, the melody that we have used is originally from a song entitled Trouble is a Friend by Lenka. And at the moment, we are Ayun, sila at least sila umaamin sila. Mamaya ipapakita ko sa inyo, ayaw pa umamin. already in contact with her team for us to make Celos an official cover. Dagdag pa dito, nagpapasalamat din daw sila sa lahat ng mga sumusuporta na na-entertain ng kantang ito, lalo na si Real Talk Nerves. To those who have been entertained by Shira's cover song, we are truly grateful to you for opening your hearts to a song that we once only made public for the sake of entertainment. We certainly did not expect that it will become this big to a point Actually, hindi ko alam na yan yung title, pero naririnig ko yan, nakakatuwa lang. Kaya lang, hindi ako mahilig sa mga ganyan tugtog. Hindi ako katulad ni Real Talk Dive. Siguro kasi pareha sila from South. where Shira will be known as the Queen of Bangsamoro Pop. We could not be prouder. We hope that when time comes and we will be uploading the song, we will show her the same love and acceptance. Again, thank you very much and we are hoping for your understanding. Ayan, so matuto kayo ngayon, matuto kayo sa aral na yan, di ba? Sa pag-compose ng kanta or sa paggawa ng kanta, kailangan gumawa na kayo ng original. Di ba? Or kung talagang naisip nyo na gusto nyo yun, sana ang gawin nyo una, kontakin nyo na agad or i-email nyo na kaagad yung tao para wala nang sablay, wala nang sabit. Di ba? May permit na kayo to play or to use their song or their instrument kung anong kailangan nyo lang doon kasi hindi naman yung hindi naman yung kanta yung kailangan nyo. Ang kailangan nyo yung instrumental niya, 'di ba? Na beat.
So, yun lang ang kailangan nyo. Sana hiningi nyo ng permiso bago nyo ni-record tong kanta ni Shaira. So, wala na sana kayong problema, 'di ba? Isip-isip na agad bago bago magdesisyon. Oh, sayang 'yan, pero 'yun, sana maayos, 'di ba? We're hoping naman na maging maganda yung tugon ni Lenka sa kanila. Okay, tuloy. Peace and good vibes to all. Dahil dito nakatanggap ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Kaya na lamang ni Sayang, pero batas is batas. Yes. Better luck na lang next time. People should really be educated about intellectual property. Yes. Jato, for taking it down, bago tuluyang mauwi sa lawsuit yan from Lenka's team. Yes. Respect. Good move. Respect copyright and royalty. Kaya lang tama yung ginawa nila na tinake down para hindi na mauwi sa lawsuit. Pero hindi to good move. Alam mo kung bakit? Kasi inuna nyo yung bad move. So, paano naging good move yan, di ba? Swerte nyo, wala pang lawsuit or hindi kayo ilo-lawsuit sana, di ba? Para wala na kayong sakit sa ulo. Okay? And get a good lawyer for this artistic journey. Rooting for you, Queen Shaira. ngayon naman inulan ng negative comments ang original artist na si Lenka sa kanyang Instagram account. Oh, di ba? Kawawa naman. Paano pa yung kaibigan ko si Paul Simpson? 'Di ba? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Because of her song being discovered. Marami din who's hoping that Lenka would spare Shaira as the former was credited as the owner of Celos' background music. However, may mga Filipino netizens din naman na nag-call out sa mga ito saying that Lenka and Shaira's incident was a proof of why it is important to be mindful of copyright infringement in music. Yes. Mga OA talaga mga Pilipino. Yung ibang artist nagsasample din ng ibang kanta. Tapos pag si Shaira, grabe agad ang bash. Kaya nga yung iba na copyright infringement, 'di ba? 'Di ba? Kasi hindi sobra 'yon. Katulad nung yung yung kay Genko ba 'yon? Genko Beloba. Yung kanta na yung kala Vice Ganda, 'di ba? Na pinatugtog ayaw na nung management kasi nga humihingi na ng royalty. Kasi karapatan yun nung artist 'di ba? Tapos ano ba kayo? Kung kayo nasa kalagayan nila, gumastos din yung mga yan, nag-isip yung mga yan. Tapos sa inyo, on the spot, mabilis nyo lang kukunin. Mahiya naman kayo. So, tingin ko, hindi to OA. Okay? Tama lang yung ginagawa. Basta nasa tama. Kita mo, sino nag-take down? Siyempre, yung mali. Kung tama, nasa mali yung link, kaya, di ba? Bakit mag-take down tong si Shaira? So, eto mga tao, hindi talaga mapiplease natin lahat no? I can't read the comments, they really don't get it. As much I enjoy Shaira's parody version, we need to acknowledge the copyright law. Credits is not announcing Shaira the company may be profiting from it without the original artist and composer. Ayun. Profiting from it without the original artist and composer. Don't be ignorant people. Tama to. Diba? Kaya nga siguro, dapat pa lang, simula pa lang, kinausap na nila. Tuloy. Don't be ignorant people. As of the moment, wala pa rin statement si Lenka sa issue na ito. But Shaira assures everyone who still supports her that she is okay. Forward. She's fighting for her right because she was the original rendition of the song. She owns it. I do hope that we also put ourselves sa shoes ni Lenka. Kasi panigurado kapag sa atin nangyari yan, we would also feel like we... Hindi lang naman si Lenka, di ba? Marami nang ginawa ng ganyan. Tuloy. Hoy! Ako mas humanga kay Shaira and the whole production itself. Why? Because hindi na umabot sa mismong justification ang issue. They know that they have done something wrong. And the only way to make it right is to voluntarily remove it. Iba doon ay may pag-amin. They didn't try to cover up, only showing that they never had the intention of disrespecting the original artist. Number 3, you can try to conceal talent, but it will always find a way to reveal itself. This will never be the last time we will be hearing from Shaira and the likes of her. You know why? It's because I do believe that true brilliance cannot be contained. What happened just shows na marami pa tayong bagay na dapat matutunan sa mundong ito. Real talk. Every creation is a result of someone's hard work and imagination. And that is why copyright infringement is not just a crime against creativity, it violates trust. Pagbalik-balik na rin man natin ang mundo, it is the law. However, if I were in Lenka's position, I think I would not push through with the lawsuit. And not because hindi ko pinaglalaban yung tama, kapatan ko. But this person is humble enough to reach out and admit their lapses. Siyempre, papasalamat din ako kay Shaira kahit paano dahil mas dumagdag pa yung mga tao. Paano kung hindi ganun yung ugali ni Lenka? Diba? Real talk darbs naman. Kung paano, mismo si Lenka mabait.
yung team niya or yung production staff niya, yun yung mga gahaman. Tapos kayo dyan. Pag sinabi, lawsuit, tapos kayo dyan. Di ba? Ang nakakakilala sa akin, lalong-lalo na sa Pilipinas. But just me. We can only hope that there would be a breakthrough in this situation. All in all, problems are not solved by avoidance, but by courageous conversations. Remember, silence may be comfortable, but it's conversation that brings clarity and resolution. Kaya nga baka yung silence ni Shaira, yan yung mas nakakatakot eh. Baka pinag-iisipan na ng lawsuit yan, di ba? So, ingat din. So, wag natin play to. So, ngayon, diretso tayo dun sa ipapakita ko sa inyo. Okay? Ano-ano ba yung mga kanta na copyright na sumikat? Una, eto, si X Battalion. Diba? Anong title ng kanta? Hayaan Mo Sila, diba? By X Battalion. Tinake down din sa YouTube due to copyright copyright claim. Pero, however, XB released their statement opposed the false accusation. According to them, walang nangyaring nakawan. Binayaran po, malinaw na malinaw, binayaran. Sadyang kailangan lang namin magbayad uli para sa labis-labis na naging views ng kanta. Parang hindi ito yung nangyari, di ba? Kasi totally tinake down eh. Nothing was stolen, it was paid, it was clear, it was paid. Hindi, baka at ito pinagbayaran nila. So, hindi natin alam dito kasi hindi natin nakakita. Pero opinion ko na lang siguro, dahil wala tayong 100% na proof dito, pero feeling ko, sa opinion ko, eto yung sinasabi nilang binayaran, talagang nagbayad kayo, di ba? Kasi, parang nasimot kayo hanggang zero. Sa kantang to, nasayang na to. Okay, another version ng kanta. Tignan natin. Pinoy Big Brother song. Pinoy Ako, copied from a foreign song. Orange and Lemons cleared issues on alleged similarity in melody of its current hit Pinoy Ako to Chandelier, an original song of the 80s band The Care na naging Wild Swans. So, yun nga, sabi ko, ang vocalist yan si Paul Simpson. As a musician who can transcribe music note for note and having an idea about technicalities, I can confidently say that they are two different songs. Orange and Lemons vocalist and guitarist Clem Castro told Manila Bulletin via text message when asked for clarification. Sinong niloloko mo, Clem? Ito talaga kasi basta channel to no? Star Records, Star Records, Jamie Hype admitted that the band may have been influenced by The Care, but after studying both songs, they resolve each other. Each has its own identity. We studied the two songs and concluded that they are two different songs. Malamang, pero Orange and Lemons maybe have been influenced by The Care, but no, they did not copy The Care song. Yes, they wrote the melody and used chandeliers as their peg. Stated Jamie of Star. So, ito, may pag-amin. Yes, they wrote the melody and used chandelier as their peg. Okay? This negative observation because circulating last month inside the band music circle, but it's now only now that the band has made a comment on it. Pinaka was a collaboration between the band Orange and Lemon song recorded by blah 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 blah. I can comment of the moment because of the melody and arrangement are all from Orange and Lemons. Though I produced the record that there hasn't been any discussion between Orange and Lemons about a certain song called Chandelier. I've given them 100% creative freedom to interpret and arrange my song, Jonathan disclosed. Okay, so eto, Sana hindi tayo i-copyright Paparinig natin ngayon. Kasi kita mo, nagiging sinungaling yung mga tao, diba? Na hindi daw sila nagnanakaw, ganyan-ganyan. Wag ganun. Diba? Maging makatotohanan tayo. Paparinig ko po sa inyo. The Care, Chandelier. Okay? Ito yung title. Chandelier,
Oh, The Chandeliers. Okay. Replay natin. Bilisan natin. Baka makapiright tayo. Hindi ba kaparehas? Parehas na parehas, di ba? Chandelier. Pinoy ako. Binilisan ko lang yun pero yung same beat, same BPM, same instruments, same pagbagsak ng vocals, parehas na parehas. So, wag yung sasabihin hindi ninakaw. Diba? Kaya din, alam mo, tinake down, kaya nag-issue to, alam ko, tinake down din yan, diba? So, yun lang, mga kalapida, diba? So, ang lesson dito, ang takeaway natin dito, bago tayo gumawa ng kanta, or may gusto tayong i-cover, or gusto nating, kasi gusto nating ma-monetize, diba? Yung song na yon. Ako, madalas ako makapiright sa YouTube kasi hindi naman ako nagpapaalam. Kasi hindi mo, lalo na kung live pag magdi-DJ ka, hindi mo basta-basta makikita unless na-copyright ka na kaagad, 'di ba? Okay? So ngayon, eto, lesson. Gagawa kayo ng kanta, feeling nyo bagay ito sa melody na ganito or sa instrument na ganito. Hingin nyo na kaagad ng permission. Gawa na kayo ng kontrata, mag-email na kayo para at least wala na kayong problema, 'di ba? Kung sakaling mag-okay yung mga videos or yung kanta, meron na kayong hatian pagdating sa monetization. Lalo na kung sumikat, 'di ba? So yun lang naman solusyon diyan So sayang, nakakapanghinayang yung nangyari kay Shaira dahil ganun yung kinalabasan. Pero sana sana si Lenka nga mabait kung ma-prevent yung lawsuit na yan, sana. 'Di ba? Kung doon nagdemanda copyright, putres, iyak kayo dyan. Hindi ko alam kung paano pala doon. Hindi ko alam. Kasi hindi natin alam kung ano yung batas doon. Okay, so yun muna mga kalapida. Maraming salamat. 'Di ba? Sana may natutunan kayo dito pagdating sa copyright infringement. At sa nakita natin na mga tao na gumagawa din ng mga kanta, na alam naman natin na obvious naman na kinuha nyo lang sa iba, inspired sa ibang kanta, 'di ba? Maraming hip hop sa Amerika na galing sa 1940s, 1950s. Pero dahil sa galing nila mag-edit, kaya hindi halata na dun kinuha. Okay? Pero yun pala dun kinuha. Or kung magre-revive sila, kinakausap na nila yung tao, magbibigay na sila ng royalty para hindi na sila makasuhan. 'Di ba gano'n naman dapat? Daanin niyo na agad sa legal para wala na kayong sakit sa ulo, wala na kayong problema. So sana may natutunan ulit mga kalapida. Paki-subscribe, paki-hit the like and tsaka yung bell button natin diyan. Maraming salamat and stop recording.